Masayang araw mga ka-PL. Isa po ang bansang Hong Kong mga kababayan ang may pinakamataas na bilang na meron pong mga kababayan nating OFW. Kaya naman tuwing sumasapit po ang halalan mga kababayan, sinasadya ho itong puntahan ng mga kumakandidato para syempre mangampanya. O katulad na lamang po nitong buwan na ito, Marso, sa darating po na 9, di umano'y pupunta po doon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan para ikampanya po ang kanyang senatorial slate. Ngayon mga kababayan, nagpunta ho doon si Benhur Abalos. Siyempre, obvious, para mangampanya mga kababayan. Malay nga naman niya, baka sa darating na halalan, makadagdag sa kanyang boto ang mga kababayan nating OFW na nasa Hong Kong. Pagbabaka sakali lang itong mama, mga kababayan. Pero alam niyo ho ba kung ano ang nangyari? Abay, nilangaw po nilangaw po si Benhur Abalos sa Hong Kong, mga kababayan. Meron naman pong mangilan-ilan na nagpa-picture sa kanya. Pero habang naglalakad ho siya mga kababayan, kung saan napakarami po nating mga kababayang OFW na nakakasalubong niya, at siguradong kilalang-kilala siya mga kababayan dahil dati siyang DILG secretary, pero walang pake na nakasalubong nila si Benhur Abalos. Sa madaling salita mga kababayan, hindi nakuha ni Benhur Abalos ang loob ng ating mga kababayang OFW sa Hong Kong. Hindi ho katulad mga kababayan ng ibang mga kandidato ngayon ng PDP na kahit saan ho magpunta, dinudumog ho mga kababayan na nagpapakita na handa silang sumuporta sa mga kandidato ng PDP laban. Pero ulitin ko, si Benhur nilangaw po sa Hong Kong. Ito ang video mga kababayan. Panoorin po natin, patunay ho na nilangaw itong mama. Ito na. Simulan na ho agad natin mga kababayan. Ayan, kayo na po ang umusga ha. Ang maliwanag mga kababayan. Sa bungad pa lang ng video, maliwanag din naman na meron po tayo nakita na isang babaeng nagpa-picture kay Benhur Abalos. Kumbaga, parang remembrance na siguro nitong OFW na minsan sa kanyang buhay, nakita niya ng personal si Benhur Abalos. Kaya, nagpa-picture na lang rin siya. Pero hindi ho natin alam kung handa ba niyang suportahan si Benhur Abalos sa darating na halalan. At makikita rin natin mga kababayan na napakaraming kasalubong po ni Benhur Abalos na mga Pinoy na OFW sa Hong Kong, pero hindi naman po siya pinapansin. Di ba? Mga kababayan. Pero para maging patas po tayo, pumunta po ako sa official Facebook account ni Benhur Abalos sa isang building o yung pagtitipon-tipon na kung saan siya doon na magtatalumpati, meron naman pong mangilan-ngilan na mga Pilipino. May litrato hindi ko na lamang kinuha. Kasi, ang napansin ko lang talaga, yung mga kababayan natin na napakarami pong naglalakad sa kalsada na hindi siya pinapansin. Ako minsan nakapunta din ng Hong Kong mga kababayan at pinuntahan ko po yung lugar kung saan napakaraming Pilipino. Abay, sadyang talagang napakaraming Pilipino doon mga kababayan.
Parang ka nga nasa Pilipinas ka lang eh. Pag napunta ka sa lugar na yun eh, parang nasa Luneta ka. Oh, sa dami ho ng Pilipino, hindi mo aakalain nasa Hong Kong ka. Oh, talagang napakaraming Pilipino, pero hindi ho siya dinumog. Mga kababayan. So, ngayon, antayin natin mga kababayan pag pumunta doon ng PDP. Malalaman ho natin kung ano po, kung gaano po sila tatanggapin ng mga OFW Pinoy sa Hong Kong. Sigurado ako dyan mga kababayan, lalo na, at kasama nila si Tatay Digong. Di ho ba? Talagang dudumugin po itong PDP. Sana makapunta tayo doon mga kababayan para masaksiyan natin ng personal kung gaano karaming tao o mga kababayan nating OFW ang makikinig sa mga tagumpati ni Tatay Digong at talumpati na rin ng mga senator na sasama sa kanya. Okay, so yun po ang ganap sa buhay ni Benhur Abalos. Sa madaling salita, nilangaw ho siya mga kababayan sa Hong Kong. Yun ang masaklap. Huwag na kayong umasa na sa halalan mananalo kayo. Ihandaan na lang ang sarili ninyo na inidoro din ang bagsak ninyo. Kasi kayo kumapit kayo kay Bangag, tanggapin ninyo ang magiging husga ng taong bayan sa inyo. O di ba? O eto, idagdag ko ho mga kababayan. Alam niyo naman ho, kapag papalapit na po ng papalapit ang araw ng halalan, kaliwat kanan po ang nagsasagawa ng survey sa mga kandidato. Di ho ba? Mayroong mga survey firm. Yung iba, hindi man opisyal na survey firm, pero nagsasagawa din sila at nakikita din natin ang resulta. Minsan nga, yung mga vlogger pa di ho ba? Kalye survey kung tawagin. Minsan nagawa na rin natin yan, mga kababayan, di ho ba? Kahit sino pwedeng gumawa ng survey, no? At taong bayan na ang huhusga kung sino ang handa nilang suportahan. Ngayon, mga kababayan, ito po, mayroon pong bagong labas na survey, ang SWS. Ano ho? Ayan ho, ang sabi ho dito, SWS survey, 2025 senatorial preference. Ang nangunguna ho dito, mga kababayan, sa SWS ito Erwin Tulfo. Sumunod si Bongo, Lito Lapid, Soto Tito, Tulfo Ben, Bong Revilla Jr., Cayetano Pia, Lacson Ping, De La Rosa Bato, Pacquiao Manny, Binay Abi, Revilla Willie. Mga kababayan, yan po ang resulta ng isinagawang survey ng SWS. Ngayon, mga kababayan, gumawa din ho ng survey ang Artslight. Ano ho? Ito ho ang naging survey o resulta ng Artslight, mga kababayan. Basahin ko muna yung caption nila. Ano ho? Numbers don't lie. Nagsalita na ang mga netizen. Artslight Senatorial Preference Survey 7 Run. Sino ang iboboto mong senador? Poll conducted from February 22 to February 25, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from. Artslight with its 2 million followers generated more than 435,781 votes from accumulated survey forms and recorded 5.2 million in total engagement, mga kababayan. Ayan. Ito ayan ang mga resulta sa ginawang survey ng Artslight. Yung sa SWS na ipakita ko na sa inyo kanina.
Dito naman tayo sa ArcLight. ArcLight's Senatorial Preference Survey 7th run, mga kababayan. Ano ho? Ang nangunguna ho, mga kababayan, ha? Ayan ho, si Senator Bongo. Ano ho? Ang pumangalawa, si De La Rosa. Ang pangatlo, sabi ko naman sa inyo, maraming naiinggit kay Pastor Kibuloy. Pangatlo siya. Hindi ho siya bumababa sa 5, mga kababayan, Pang-4, Marcoleta. 5, Bondok. 6, Rodriguez. Pang-7, si Richard Mata. Pang-8, si Lambino. Pang-9, si Salvador. Pang-10, si Hinlo. 11, mga kababayan, si Bam Aquino. At ang pang-12 ay si Lacson. So, patas ito talaga na survey, mga kababayan. Dahil kahit na si Bam Aquino at Lacson napasama hong ibinoto ng netizen, mga kababayan, sa ginawang survey ng ArcLight. So, patas ang ginawang survey ng ArcLight, mga kababayan. Ngayon, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, kung sino po sa dalawang ito ang karapat-dapat na paniwalaan ng taong bayan pagdating ho sa resulta ng mga isinasagawang survey sa mga kandidato. Ito ho, unahin ko ho itong ArcLight, mga kababayan. Ito nga, SWS. Ito, saan yun? Ayan, mga kababayan. Social weather stations, mga kababayan, meron po silang 22K likes at meron din naman po silang 24K followers. Okay? 22K followers. Imagine. Marami-rami na rin yan, mga kababayan. Di ba? Ngayon, dito naman po tayo sa ArcLight. Wala akong kinakampihan dito, nililinaw ko lang, Ako'y nagpapakita lamang, sa isinagawang survey nitong dalawa, ArcLight at SWS. Ayan, gaano karami ang followers ng ArcLight? 1.9 million followers, mga kababayan. 1.9 million followers versus doon sa 22K followers ng SWS. Kayo na lamang po ang humusga kung sino po ang mas kapani-paniwalang survey nitong dalawa. Batay po sa kanilang mga followers, mga kababayan. Okay? Kasi lumalabas po ngayon, at usap-usapan na rin ng ating mga kababayan na di umano napakaraming nagsasagawa ho ng survey na di umano'y mind conditioning lamang. Hindi ko po pinaparatangan ang SWS na mind conditioning lamang ang kanilang survey Ako po ay nagpapakita lamang ng followers nitong dalawa at resulta ng kanilang mga isinagawang survey. Kayo na lamang po humusga. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.